Wala nang mas titindi pa sa sakit para sa magulang kesa sa mawala ng anak. Lalo na kung kinitil ng karahasan. Kasi hindi lang siya lungkot eh. Andyan yung galit, takot, at yung klase ng guilt na hindi mo alam kung saan ilalagay. Paulit-ulit mong iisipin, what if di ko na lang siya inutusan? What if ako yung pumunta instead? Pero walang sagot sa mga katanungan kasi ang karamay mo lang is katahimikan. So yung story natin is nag-start sa mag-asawa. Let's name them Julius and Cesa. So inutusan nila yung tatlo nilang anak, sina Alice, Dexter, and William na maningil ng bayad para sa puto sa kapitbahay nilang si Miko. O, simple lang, di ba? Kapitbahay lang naman eh. Some might even say, fast kasi malapit lang. Okay, so after a while, nakabalik sina Dexter and William pero hindi nila kasama si Alice. Of course, like any other parent, nag-alala sila and so yung dad, he searched the whole night para kay Alice pero to no avail. Kinabukasan, the parents reported na nawawala nga yung anak nila and shortly after nun, may kumontak sa kanila na barangay officials and told them na nakita nila yung walang buhay ng katawan ni Alice sa loob ng bahay ni Miko. So syempre, mabilis pa sa 4:00, pumunta si Julius sa crime scene and dun niya nakita yung anak niya sa ilalim ng kama ni Miko. Nakahiga at wala nang ang buhay. Nakatali yung mga kamay niya and may takip ang bibig and yung ilong. After investigation, nalaman nila na she died kasi she suffocated and that may hymenal laceration siya. Meaning, she was also sexually assaulted. She also suffered multiple injuries and abrasions sa iba't ibang parte ng katawan niya. I'm just at a loss. So, obviously, kinasuhan si Miko pero during trial, though inamin niyang pinatay niya si Alice, nag-plead siya ng not guilty kasi he claimed na aksidente lang daw lahat ng nangyari. Sinabi niya pa na natutulog daw siya nung time na yon nung hinawakan siya ni Alice sa balikat, kaya napabalikwa siya and nagising, prompting him to unconsciously throw a punch na tumama sa dibdib ni Alice. Ayon sa kanya, sa lakas ng suntok, tumama si Alice sa pader tapos natumba and namatay. He claimed na sa sobrang pagka-shock niya, napaupo na lang siya sa tabi ng katawan ng bata and nang mahimasmasan siya, sinabi niya sa nanay niya na tumawag ng tulong sa barangay tapos dumating yung mga police to investigate. Dinideny niya rin na ni-grape niya si Alice. Naglabas ng desisyon ng Regional Trial Court na nagsasabing may sapat na circumstantial evidence para patunayan na guilty si Miko sa krimen. Pinaniwalaan ng korte ang autopsy report and ang testimony ni Julius tungkol sa mga pangyayari bago at pagkatapos ng krimen. Dahil dito, hinatulan si Miko ng habang buhay na pagkakakulong na walang chance na makalaya ever. He was also instructed na magbayad sa pamilya ng biktima for civil indemnity, moral, exemplary, and temperate damages. Syempre, hindi sumuko si Miko, diba? Inakyat niya yung kaso sa Court of Appeals kasi ayon sa kanya, hindi daw kapanipaniwala yung testimony ng tatay and kulang daw yung mga ebidensyang ipinakita para patunayan na siya talaga ang may gawa ng krimen. Dagdag pa niya, aksidente lang daw ang pagkamatay ng bata at wala raw nangyaring panggagahasa. So, nung kinumpronta si Miko, umamin siyang nandun nga yung bata sa bahay niya and nasaktan daw niya pero aksidente lang daw yon. However, ayon sa medical legal, namatay yung bata dahil sa suffocation and tumugma yun sa telang nakatakip sa bibig niya. Tapos nung chinek, may hymenal lacerations and dugo sa ari ng bata which tells us na she was indeed raped. Hindi din pinaniwalaan ng korte ang pahayag ni Miko na isang beses lang niyang nasuntok yung biktima kasi masyadong marami and matindi yung mga sugat at pasa para sabihing aksidente lang ang nangyari. Kaya sa huli, tuluyang na-deny ang apela ni Miko at nanatiling epektibo ang hatol ng pagkakakulong mula sa RTC. So yung chika natin for today is dapat nga bang maging criminally liable si Miko dahil ayon sa kanya, aksidente lang daw yung lahat. Sagot is yes. Sabi ng korte, hindi pwedeng tawaging aksidente yung ginawa niya kasi sinuntok mo yung bata sa dibdib tapos madadatnan sa ganung state yung bata.
Tapos may injuries pa all over her body? Kung accident yan, bakit parang sinubukan mo pang patahimikin at pigilang lumaban? Anyway, ending nun is hindi tinanggap yung accident excuse niya. Dagdag pa nila, kahit daw walang direct witness dun sa grape, solid daw yung circumstantial evidence. Kasi si Miko yung last na kasama ng bata and dun siya mismo sa bahay niya nakita. Lahat ng ebidensya naglilink sa kanya, meaning walang ibang possible suspect. In the end, sinabi ng Supreme Court na guilty siya sa rape with homicide. Sentenced sa habang buhay na kulong, no parole. Tapos, kailangan niyang magbayad sa pamilya ng biktima 100,000 pesos for civil indemnity, 100,000 pesos for moral damages, 100,000 pesos for exemplary at 50,000 pesos for temperate damages. Lahat yon merong 6% interest hanggang ma-fully paid. So, what's the moral of the story? Sa totoong buhay, walang mas nakakatakot o mas nakakabasag ng puso kaysa sa makita mong hindi sapat ang pagmamahal mo para protektahan ang anak mo mula sa kalupitan ng mundo. Isipin mo pinalaki mo, inalagaan mo, tapos isang araw kukunin ng mundo sa'yo sa pinakabrutal na paraan. Doon pumapasok ang halaga ng komunidad. Ang pagiging mata at tenga para sa isa't isa, lalo na para sa mga bata. Hindi na natin mababalik pa yung buhay ni Alice, pero sa bawat batang maiiligtas mula sa kaparehong kapalaran, nabubuhay ulit ang pag-asa. Na kahit gaano karahas ang mundo, may mga pusong handang lumaban para sa kabutihan. Para sa magulang, kesa sa bakit parang and Sesa, inutusin na, naglabas ang desisyon, Wow. Ayon kasi sa medical, Nabulol si ate. ang halaga ng komunidad, ng pagiging,